And po, so blessed morning po sa ating pong lahat. Pwede po bang inaanyayahan po ulit ng bawat isa na tumayo para sa pagsisimula po ng ating pong gawain? Pwede po bang paki-occupy po yung mga chairs po natin dito sa area na to? Pati doon po sa side po na yan. Yung mga kapatid po natin, pwede po tayong lumipat po dito para hindi naman po mukhang ano po yung mga upuan po natin. Ayan. So thank you po. So muli, blessed morning po sa ating pong lahat. Marami pong mga bagay na dapat ipagpasalamat po natin sa ating Panginoon. Amen po ba? There are so many reasons para patuloy tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Isa na dito, yung araw na ito na kung saan patuloy natin i-declare yung kabutihan ng ating pong Panginoon. Kaya let us declare all of our thanksgiving and gratitude to God on this day. Kaya patuloy na pasalamatan po natin ang Panginoon at bigyan natin siya ng kaluguran sa umagang ito. So bago po muna tayo magtuloy-tuloy sa ating pong gawain, patuloy na let us declare first the names of God. So ako po sa names, then kayo po sa meaning. And po, so let us start. El Eloah, God mighty, strong, prominent. Elohim, God, creator, mighty and strong. El Shaddai, God Almighty, the mighty one of Jacob. Adonai, Lord, Yahweh Jehovah, Lord, Yahweh Jireh, the Lord will provide. Yahweh Rapha, The Lord who heals. Yahweh Nisi, The Lord our banner. Yahweh Makadesh, The Lord who sanctifies makes holy. Yahweh Shalom, The Lord our peace. Yahweh Elohim, Lord God, Yahweh Chidkenu, the Lord our righteousness. Yahweh Rohi, The Lord our shepherd. Yahweh Shammah, The Lord is there. Yahweh Sabaoth, The Lord of hosts. El Elyon, Most high. El Roy, God of sea. El Olam, Everlasting God. and last po, El Gibor, Mighty God. Isa pa palakpakan nga po natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Patuloy ka namin pinupuri, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy na anayahan po natin ang banal na Espiritu na manahan sa buhay ng bawat isa. And let us continue to pray for the victory ng gawain ito. Sabay-sabay po tayong lahat. Hallelujah. Let us declare praises to God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong araw na ito, God. Maraming salamat, Lord, for this brand new day na patuloy na pinagkaloob mo sa amin. Maraming salamat sa panibagong buhay, panibagong lakas, panibagong sigla, Panginoon. And the desire, Panginoon, O God, na muli mabigyan ka ng papuri na kaluguran sa umagang ito. Maraming salamat for all the things you have done in our lives, O God. Mabuti man yung mga sitwasyon namin po naranasan o hindi maganda, Panginoon. Still, there are so many reasons, O God, for us to express our gratitude to you, O God, on this day. Kaya, Lord, patuloy na inaanyahan ka namin, Panginoon, na samahan kami sa gawain ito mula sa pasimula hanggang sa katapusan, Panginoon. Patuloy na samahan na po kami, Lord. We pray, O God, sa lahat na mag-minister sa unahang ito. Lord, we pray for your anointing, for the power of the mighty Holy Spirit, O God, be manifested upon their lives, O God, in the mighty name of Jesus, Lord. Dalangin po rin namin sa aming pong worship leader, together with the musicians, Lord, na patuloy na dalhin kami, Panginoon, sa riyang, Panginoon, ng iyong presensya, O God. The atmosphere of worship, O God, ay patuloy namin maranasan sa lugar na ito, O God. May express po rin namin ang pong mga pasasalamat, ang pong mga pagpupuri sa pamamagitan ng mga awit na kung saan iaalay po rin namin sa umagang ito. Nais lang po rin namin ay maging buhay na handog yung aming pong gagawin pagpupuri, Panginoon. Kaya samahan na po kami, kalugdan mo po kami, Panginoon, and use them as your instrument, O God, as your vessel, upang ma-bless po kami, Panginoon. Hallelujah. Kaya maraming salamat po, Panginoong Isus, ngayon pa lamang, Lord, patuloy na dinadalangin po rin namin, pinagpapasalamat na po rin namin ang kanila pong buhay, Panginoon. Ganon din, lalong-lalo na po, Panginoon, sa iyo po maghahayag ng ipong salita, O God, na si Pastor Ding, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa kanya pong buhay na patuloy na ginagamit po, Panginoon, sa larangan, Panginoon, ang paghahayag ng ipong salita. Lord, we pray, O God, for the Lord, abundance, Lord, of your wisdom, knowledge, and understanding, Lord, ay patuloy na, Lord, dumali, Panginoon, sa kanya pong buhay. Dalangin po, Lord, namin, O God, kung naman ang katuruan mo, Panginoon, sa pamamagitan ng ipong salita. Ito po'y patuloy na magrema, Panginoon, sa amin. Patuloy na mag-remain sa aming pong puso at isip, Panginoon. At hindi lang ito mag-remain, kundi pagkus, Lord, dumali ito, Lord, sa actions namin, Lord. May isa buhay po namin ito bilang naglilingkod, Panginoon.
Panginoon, sa iyo, God, bilang servant mo po, Panginoong Jesus. Patuloy ito mag-manifest, Lord, magkaroon ng power upon our lives, oh God. Kaya gamitin na po siya mightily, Lord, the anointing, the power of the mighty Holy Spirit, oh God, ay patuloy na mag-manifest sa Kanya in the mighty name of Jesus. Ngayon pa lamang, pinagpala mo na siya, Panginoon, sa paghahayag ng iyong pong salita, Lord. At patuloy na yung salitang ito ay pinagpapasalamat na po namin ng lubos. Kaya, Lord, again, we thank you, Lord. Ang gawain dito, Panginoon, patuloy na ipi-bless mo, God, and we cancel the works of enemies against her lives, oh God, against this service, Lord. Hindi sila magkakaroon ng, Panginoon, ng tagumpay, Panginoon, sa aming pong buhay. Bagkus ikaw lamang, Panginoon, ang magko-conquer ng victory, Panginoon, sa gawain ito, Lord. Glory, honor belongs to you, O God. All these things we ask and we pray to you in the mighty name of Jesus. Everybody say, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Happy Lord's Day po sa bawat isa. Ganun din po sa nanonood sa live stream. Hallelujah. Handa na ba po tayo magpuri sa ating Panginoon? Amen. Amen. Yan. So, minsan pa palakpakan natin ang ating Panginoon. Yan. Oh, hallelujah. Pinupuri ka namin, Panginoon. Praise you, Jesus. Amen. So, yan, malayo po tayo ipalakpak ang ating mga kamay. Righteous
palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Siya'y dakila, siya'y karapat-dapat na sambahin. Hallelujah, pinupuri ka namin. Praise you, God. Full Life Community Center International Church announcement. Family altar any day. Revival service every first Friday. Visita Iglesia every second and fourth Wednesday. Corporate prayer meeting every third Wednesday. General family altar via Zoom every fifth Wednesday. Family Day every first Sunday. Children's Department Sunday School every Sunday. Women Empowerment Service every second Sunday. Youth Empowerment Service every fourth Sunday. Holy Ghost Night Worship every last Saturday. Project Haggai. To support what God is doing through Full Life, you may give through the Development Bank of the Philippines with the account name Full Life Community Center International Inc. You may also reach us through our Full Life Community Center Facebook page. You can subscribe to Full Life YouTube channel for replays of our live stream. And so, kung na-prepare na po natin yung ating pong mga tithes and offerings, so bago po natin ito ihulog sa ating pong box, let us pray po muna sa ating pong Panginoon. At patuloy na ipagpasalamat po natin ang lahat ng mga kaloob na ito. Hallelujah, Jesus. Lord, we thank you, God, for all of these tithes and offering, Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na kabutihan na nararanasan po, Lord, namin sa aming pong pang-araw-araw na buhay, Lord. You testify, Panginoon, O God, kung gaano ka ka-faithful, O God, na patuloy nagpo-provide ang lahat po ng aming pong mga pangailangan, Lord, in all aspects of our lives, Lord. Kaya, Lord, in return, Panginoon, na aming pong pasasalamat, Panginoon, sa iyo, we are giving these tithes and offering, Panginoon. Patuloy na kalugdan mo po, Panginoon, lahat ng magkakalob ngayon. Dalangin po, Lord, namin na pagpalain mo po, Lord, sila, Panginoon, kung naman po yung mga pinagkakaabalahan po, Lord, nila sa pag-aaral, sa pagtatrabaho, Lord, or maging sa businesses, Lord. Patuloy na pagpalain mo po sila, Lord, more than they can imagine, Panginoon. Kaya, Lord, maraming salamat po, Panginoong Jesus. Patuloy na makatulong, Lord, ang lahat po ng mga offering at mga tithes na ito, Lord, para sa patuloy na ikalalago ng ipoministeryo na pinagkatiwalang po, Panginoon, sa amin, O God. Lord, maraming salamat, Panginoong Susilat na mataas sa papuri. Pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Jesus. Amen. So maaari na po nating ihulog ang ating po mga tithes and offering. Okay, pakigreet niyo po inyong mga katabi ng Happy Lord's Day. Sa mga kasama natin sa live streaming, ang Joseph Family Church headed by Pastora Cherry Sorwawi Dictado. Sa lahat ng mga kasama po natin, Happy Lord's Day po sa inyong lahat. Sa susunod pong last Sunday, tayo po ay pupunta naman po sa Quezon. So Happy Lord's Day po sa mga taga Quezon, headed by Pastora Malu Oreste, nila Brother Nathan. So God bless po sa bawat isa. Bago tayo magtalakay po natin pong paksa, pwede nyo pong kumuha kayo ng kapartner, then pray for her, pray for him.
Lagi po kaming sa iyo ay nagpapasalamat, makapangyarihan Diyos. Salamat po sa iyong mga awiting, amin pong sama-samang iniandog, Panginoon po sa iyo. Tanda ng amin pong pagpupuri at pagsamba. Hayaan mo po, Panginoon, sa amin pong kalagitnaan, patuloy kang mangusap mula sa iyong mga salita. Tulungan kami, Banal na Espiritu, upang patuloy po naming maliwanag na maunawaan ang patuloy na paksang amin pong tinatalakay, Panginoon. At hayaan mo na makatulong ang bawat salitang idinadagdag mo sa amin pong kaintindihan doon sa mga ongoing na amin pong mga sinusulong sa buhay bilang mag-aaral, bilang nagtatrabaho, bilang nagninegosyo, bilang nagpapamilya, o anumang pong mga kalagayan namin sa buhay. Dalangin po namin, Panginoon, ang panguna ng Banal na Espiritu ay patuloy po naming maranasan saan man po kami naroroon ngayon. Kami man ay naririto sa physical gathering, Lord God, sa mga kapatid po namin sa live streaming, saan man po sila bansang naroroon, ikaw ang magministeryo sa kanila. Ikaw ang patuloy na kumatagpo sa kanila pong mga kalalagayan. Sa iyo po namin pinagkakatiwala, Panginoon o Diyos, ang salitang iyong amin pong pag-uusapan. Ikaw ang magpahayag sa amin, Holy Spirit. Give us revelation, illumination, at patuloy na understanding mula doon sa amin pong tatalakaying paksa. Glory, honor belongs to you. We offer unto you in the name of Jesus Christ. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Again, ang atin pong tinatalakay ay nasa part 16. No? Although, yung iba naman po talaga ay ito rin po yung tinatalakay. So, sa akin po ay nasa part 16 na po tayo. Ang atin pong paksa ngayon ay the immovable. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, the immovable. Turn your Bible in the book of Psalm 62, verses 5 to 8. Psalm 62, verses 5 to 8. Sabi dito sa verse 5, For God alone, O my soul, wait in silence, for my hope is from Him. He only is my rock and my salvation, my fortress, I shall not be shaken. On God rests my salvation and my glory, my mighty rock, my refuge in God. Trust in Him. At all times, O people, pour out your heart before Him. God is a refuge for us. Tapos nakalagay, meron kayong makikita sa... Kung ang Bible po nyo ay English, merong nakalagay po doon sila. Ang ibig sabihin ng sila, pause. Kasi ito ay paawit po ito eh. No, paawit po siya. So, nilagyan siya ng pause. So, ang nilalaman po ng atin pong tinatalakay, meron din pong nagngangalan dito Jedutun. So, si Jedutun po ay isang mga awit sa tabernacle o sa templo ng Panginoon. Siya po ay nagpo-propesiya through singing. So, ibig sabihin, si King David, meron talaga siyang mga choirs na kung saan ay taga-awit na kung saan ay umaawit sa Panginoon at binibigyan na talaga ng pagsamba at pagluwalhati ang Diyos. Kaya itong si Jedutun ay isa doon sa kalipunan ng mga taong kasama ni David na kung saan ay sumasamba sa Panginoon. At ang atin pong paksang pinag-uusapan ay may kinalaman doon sa lubos na pagtitiwala ni King David in the midst of betrayal by those who closest him. Mahirap sa buhay po natin, sa buhay dito sa lupa, na kung saan ang magbibitray sa atin ay nasa loob. Di ba? Madali pagka nasa labas. Halimbawa, let's say may mga taong hindi ka gusto, may mga taong ayaw sa'yo. So, may mga gagawin niyan sa'yo para ikaw ay i-turn down. Pero, yung King David ay hindi po ganon, no? Ang kalagayan po ni David, may pressure siya sa, sabihin na natin, may mga taong o mga kings na kung saan ay nanais na siya ay patalsikin bilang hari ng Israel. Merong mga hari na kung saan gustong kubkubin ang bansang Israel. So ibig sabihin, binabantayan yun ni King David. So mahirap para kay King David na i-deal yung mga pangyayaring ongoing na nagaganap po sa kanya. Sasabayan, no? Merong pagsabay ng pangyayaring naganap sa kanyang buhay na kung saan ay hindi niya maiwasan
na meron siyang mga anak na kung saan ay nilalabanan siya. Kung papaano nag-iisip yung nasa labas na patalisin siya bilang hari ng Israel, kung papaano yung mga nasa labas na gustong palitan siya bilang hari ng Israel, at kung papaano gusto ng mga nasa labas na kung saan bumagsak ang kaharian ng Israel, ganun din meron sa kanyang pamilya. Ang mahirap ay anak niya, no? Yung umaagaw ng kanyang posisyon bilang hari. Siya po ay si Absalom na kung saan ay iningatan niya, inalagaan niya, inaruga niya for how many years? Ginroom para maging mahusay na, sabihin na natin, bilang soldier of Israel, nagpasimula doon at biniyaan niya at binigyan ng magandang buhay. Pero one day, no, nag-iisip ang Absalom para siya ay palitan sa kanyang pagiging hari ng Israel. So very painful, no? Kayang patayin ni David, yun nasa labas. Kaya niyang labanan, yun nasa labas. Pero parang hindi niya kayang labanan, no? Yung tao na kung saan ginroom niya, minahal niya, pinagmalasakitan niya. Mahirap para sa kanya na saktan ito, kaya bilin niya sa mga soldiers na huwag niyong sasaktan si Absalom. Kung ano man ang kanyang ginagawa, isang araw ay mabubuksan ang kanyang kaisipan, mabubuksan ang kanyang kaunawan na itigil na niya yung kanyang ginagawa. Dahil si Absalom, nag-aspire na siya ang papalit na hari ng Israel, pero hindi naman, walang confirmation from God, kasi ugali ni King David yun eh, no? Na ang confirmation ay magmumula sa Diyos kung anumang hakbang na kanyang gagawin. So, hindi ang nasa puso ni King David na ang papalit bilang hari ng Israel ay si Absalom. O, alam na po natin yun, di ba? Ang nasa heart ni King David ay si Solomon. Kaya yun, no? Mahirap, no? Kaya sa buhay po natin, sa workplace, di ba? Sa school, mga tinuturing mong mga, di ba, close friend, mga close relative, pinagmalasakitan mo, pero one day, di ba, ilalaglag ka niya. Why? Because of their selfish ambition. Hello? Amen po? Kaya ito yung bagay na kung saan ay kinakaharap po ni King David. Kaya si King David, na he learned to put his trust in the midst of the betrayal ng mga closest relative or family members of him. It likely was written on the occasion of his son Absalom rebellion against him and in the throne of Israel. Hindi lang naman gustong palitan siya bilang hari eh. Ang gusto niya, 'di ba, yung Israel magbago ng pamamahala. O may kinalaman doon sa 'di ba, doon sa kabuuan, no? Kingdom of Israel ang pinag-uusapan eh. He was reminded that deliverance cannot be trusted. Kaya nga kung pag-aralan ni David na mahusay ako as king, hindi naman niya pwedeng gamitin yung husay lang ng kanyang pagiging hari para ikastigo yung kanyang anak na si Absalom. Yung kanyang tapang, hindi naman niya pwedeng gamitin personal kay Absalom. At sabihin niya doon sa kanyang mga, di ba, sa kanyang mga soldiers, puntahan niyo si Absalom at ibalik niyo siya dito nang wala ng buhay. Hindi eh. Mahirap kay King David ang saktan yung kanyang mahal sa buhay. So he never, di ba, trusted yung deliverance ay magmumula doon sa bagay na kung saan meron siya, kasanayan niya. His riches, na kung saan, di ba, binigyan niya ng magandang kinabukasan yung kanyang anak. Pero isang araw, di ba, inaagaw sa kanya yung kayamanan ng Israel. Di ba? And even in the suffering is long, only God can be trusted completely and at all times. He learned to put his trust in God. Ano man ang sitwasyon na kanyang kinalalagyan during that time, may pressure siya sa loob, may pressure siya sa labas, David learned to put his trust in God. Hello? Hello? That's why ang kanya pong buhay ay immovable. In fact, siya yung sinabi ng Biblia, the man after God's own heart. Maaaring maraming bagay na makikita sa buhay ni King David na hindi siya perfect father.
At hindi rin siya perfect king of Israel. Pero nonetheless, kahit ganon ang kanyang sitwasyon at kalagayan, ang buhay ni King David ay lagi niyang iniaasa niya lahat ng bagay sa Diyos. Never siya inabandon niya yung kanyang faith in God. Never siya na under pressure ay tatalikuran niya ang pagiging ruler ng Israel. At never din siyang inabandon niya rin ang kanyang family at sinabi niya, bahala kayo mabuhay sa sarili niyo. Never niya ginawa. Amen? Ginampanan ni King David ang kanyang pagiging hari ng Israel, ang kanyang pagiging father ng kanyang family, at anumang bagay na kanyang ginagampanan during that time faithfully. Why? He learned to put his trust in God. Amen? Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, learn to put your trust in God at all times. Madaling magtiwala sa Diyos. Amen? Sa panahon na tila baga ang buhay ay medyo nasa maayos na kalagayan. Pero kapag yung buhay ay hindi umaayon, no, doon sa expectation mo sa iyong buhay, diyan nagkakaroon ng struggle. Amen? Diyan nagkakaroon ng pag-wave ng kanilang pananampalataya sa Diyos. So our objective ay may kinalaman doon sa learn to practice our total dependency to God and live a life that is immovable. Amen? Ulitin po natin, learn to practice our total dependency. Ibig sabihin na walang hindi ka ipagkakatiwala sa Diyos. Na lahat ng bagay pagkakatiwala mo sa Diyos, kayamanan, amen, kahusayan, anumang bagay ka meron, yung total dependency to God and live a life that is immovable. Sabi ng marami, bakit ganon? Diba yung dating lugar na kung saan hindi naman binabaha, ngayon binabaha. Bakit ganon? Sa lugar namin, hindi naman dati ganon ang kalamidad. Bakit ganon namin nararanasan? Amen? Umuulan ng yelo. Bakit ganon? Sa lugar namin, nawawalaan na ng opportunity. Yung mga lamang dagat, ganito na nangyayari. So, ibig sabihin, mayroong mga bagay na nagbabago-bago. Amen? Sa buhay nila. Kaya nga, kung ang ating dependency ay inilagay lang natin sa mga bagay na nandito sa lupa, sabi mo sa iyong katabi, mapapahamak po tayo. Amen? Mapapahamak tayo kasi why? Ngayon may pera ka, hindi mo alam bukas. Ngayon may trabaho ka, hindi mo alam bukas. Ngayon, kung ano man meron pinagkatiwala sa iyo, hindi mo alam bukas. Ngayon, malakas ka, hindi mo alam bukas. Hello? Amen po ba? Amen? So, ibig sabihin, lahat ng bagay ay nag-change. So, papaano natin i-develop ang isang buhay na kung saan hindi ka namumove? Ano mang pangyayaring magaganap sa iyong buhay? That your life ay mananatiling immovable. Amen po? Sa buhay po natin dito sa lupa, kapag hindi po natin sinanay ang buhay po natin dyan, maaaring madala ka ng mga ongoing na nagaganap sa panahon po natin ngayon. Amen? Kaya nga, ito yung bagay na dapat nating maintindihan. Sabi mo sa iyong katabi, immovable. Pakiuga nga po inyong katabi kung nauuga siya. Opo naman, nauuga po siya. Amen? So, ibig sabihin, pwede tayo mag-sway-sway. Hallelujah. Pero hindi tayo pwedeng ma-uproot o mag-fall. Hallelujah. Amen? Parang puno tayo na kung saan pag mayroong mga bagyo, di ba? Sumasayaw-sayaw doon sa lakas ng hangin at patak ng ulan. Amen? Napupuno yung ating mga ugat ng pagtaas ng tubig. Di ba? At nakakaranas tayo ng dryness sa pamamagitan ng matinding sikat ng araw, pero nananatiling nakatayo. Hello? Amen. Pwedeng magtaglagas, mahulog ang mga kung ano man naman dapat mahulog, mabali ang sanga, pero hindi siya tumutumba. Nakatayo pa rin siya. Amen. Sabihin mo nga sa iyong katabi, dapat nakatayo ka lagi. Huwag kang babagsak. Amen? Amen po ba? Hallelujah. Ways of an immovable life. Unang bagay na dapat po nating maintindihan sa ways of an immovable life is what? To find rest in God's presence. Ulitin po natin, ways of an immovable life. Unang bagay na dapat nating maintindihan, to find rest in God's presence. Sabi doon sa verses 5 to 6, my soul, wait silently. Sa New King James Version na po ako mabasa. Kanina sa English Standard Version.
Sabi niya sa verse 5, "My soul, wait patiently for God alone, for my expectation is from Him." May in-expect si King Saul as King of Israel. Hindi ko naman ginusto, Diyos, na maging King of Israel. Kung alam ko lang na magiging ganito ang kalagayan ko bilang King of Israel, sana hindi na ako naging king. Napakabigat ng responsibilidad as King of Israel. Hello? Kung yung responsibilidad ko as King of Israel ay hindi ko kakayanin, baka pwedeng alisin mo na sa akin to. Pwede naman palitan ako ng mga, di ba? Pwedeng isipin niya, o baka nga napapanahon na itong aking anak na si Absalom ang pumalit sa akin. Pero hindi niya iniisip yun eh. Ang sinasabi niya dito, "My soul wait patiently for God alone, for my expectation is from Him." Why? You anointed me as the next king of Israel, pero hindi pa ako nagro-rule sa Israel. Hello? Amen? May season na kung saan ako ay isinulong sa buhay ko, na ginawa ko pa rin ordinaryo yung bagay na ginagawa ko before. Even I am a king of Israel, hindi pa lang recognized ng bansang Israel, pero patuloy ko lang ginagawa yung mga bagay na on the, di ba, daily basis of living na ginagawa. Di ba, nagse-shepherd siya. Ginawa pa rin niya yung mga bagay na kung saan ay dapat niyang gampanan. So, ibig sabihin, dinevelop ni David yung pagiging responsable sa buhay. Hallelujah. Amen po. Yung kanyang tungkulin as son of Jesse, ginampanan niya. Wala siyang hindi ginampanan. Faithfully, ginampanan niya ang lahat ng bagay. Why? Meron siyang expectation na isang araw, Lord God, na ang buhay ko, di ba, maalis sa mga sitwasyon na kung saan tila baga painfully, lagi kong nararanasan. Why? Kasi nga rejected siya ng kanyang mga brothers. Hello. Hindi kasi siya soldier of Israel. So, ibig sabihin, hindi proud yung kanyang family sa kanya. Kung merong proud sa kanya, alam niya yun, Diyos, kasi why? You always sing, di ba? Offering a song to God. Lagi siyang umaawit sa Panginoon. Na sa kanyang pagiging shepherd ng Israel, hindi niya kailanman parang, ano ba tawag dito, na ano siya, na drained as shepherd of ng kanyang family. Hindi niya parang kinainisan o tawag dito, inayawan, nasawan, o yan. Hindi niya kinasawanan yung mga bagay na kanyang ginagawa, kundi lahat yon ay ginampanan niya ng may katapatan. Hello? Ang isang tao kaya sometimes ay napangungunahan ng Diyos at nawawalan ng rest kasi nga why nababagot doon sa kanyang kinalalagyan sa buhay. Hello? Kaya walang rest. Kaya nagkakaroon ng discontentment sa buhay. Amen? Amen? Hindi ba proud, kahit hindi proud yung kanyang family sa kanya at parang pinakalist. Actually, yung pagiging shepherd ay gawain pambata yun eh. Hello? Bilang nagbibinata, di ba, humahanap din si David na maiba naman yung kanyang kalagayan ng buhay. Di ba? Laging amoy araw. Tama, no? So, ibig sabihin, yun ang kanyang kalagayan. Parang, di ba, kung discontented si David, iwanan na niya. Layasan na lang niya yung kanyang family. Amen? At mamasukan na lang siya ng ibang trabaho doon sa ibang lugar para, di ba, maibsan yung kanyang kalungkutan. Kasi nga, why? Hindi siya nakaranas ng kalumbayan doon sa kanyang ginagawa. He loves lahat ng bagay na pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. He faithfully do kung ano yung bagay na kanyang dapat gawin doon sa kanyang pagiging shepherd. At yun ang nakapag-attract, no, sa Panginoon kung bakit siya ang pinili na second king of Israel. Hello? At bilang king of Israel, bilang shepherd ng kanyang sambayanan, ang bagay na kung saan ang kanyang kinalalagyan ay nagkaroon pa nga ng promotion. In fact, pinatunayan pa nga ni David na kaya niyang ipagtanggol lahat ng ipinagkatiwalang tupa. Di ba? Ng kanyang magulang sa kanya. Ano ba yung isa mawalan? Malalaman pa ba ng tatay niya yun? Hello? Hello?
Pero tignan nyo, yung katangian ni David, yung isang tupa, di ba, pag may nananakit sa kanya, ipagtatanggol niya. Kaya ang buhay niya malagay sa alanganin, ipagtatanggol niya yung ipinagkatiwala ng kanyang tatay sa kanya. Kasi mahal niya yung trabahong pinagtiwala ng Diyos, ng tatay niya sa kanya. Never niyang inabandon ang pagiging shepherd. Hello? Hello? Tanong, mahal niyo ba ang mga bagay na meron kayo ngayon? Kung mahal mo ang mga bagay na meron ka ngayon, uunlad ka dyan. Kasi kapag hindi mo mahal yung mga bagay na meron ka ngayon, madali mo yung iwanan. Hello? Sabi mo nga sa iyong katabi, hello? Kaya sabi niya, my soul waits silently for God alone, for my expectation is from Him. Pinagkatiwalaan mo po ako ng as King of Israel. Hindi ko iwanan ng pagiging King of Israel. Pero ang nagpapahirap sa aking kalooban, Panginoon, bakit anak ko pa? Di ba? Anak ko pa nag-challenge sa akin para maalis ako sa pagiging King of Israel. Kung naiba-iba lang to, hello? Amen? Kung naiba-iba lang to, todas na to. Hello? Pero mahirap para sa kanya. Siya ang uutas mismo doon sa anak niyang iningatan at gustong magtagumpay isang araw. Hello, amen. Amen po ba? Ito yung bagay na kung saan mahirap kay King David. Merong betrayal. Verse 6, sabi niya, He is only my rock, my salvation. He is my defense. I shall not be moved. Kaya pala sinanay si King David na kung saan hindi niya, habang hinahanti, minamanhan siya noon ni King Saul, di ba? Umiiwas siya ng umiiwas. Sanay siya doon. Hindi talaga marunong manakit si David. Amen? Ng mga mahal sa buhay. Likewise, ganun din ang Diyos. Hindi sa panahon na kung saan meron tayong, amen, parang unfavorable na nagaganap sa buhay natin, iniisip natin, Diyos, pinabayaan mo ko. Hindi mo ako mahal. Hello, amen, ginagampanan ko naman yung tungkulin ko. Bakit ganun? Habang ako ay lumalapit sa iyo, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Amen? Nagrereklamo. Pero si David hindi. Sabi pa nga niya sa mga soldier, wag niyong sasaktan na anak ko. Ako na masaktan. Wag lang siya. Yung mga soldier of him, sabi niya, pag nakalingat tong ano to, di ba? Siyempre, yung respect nila doon sa king. Tinataya namin ang buhay sa iyo, king. Para manatili kang ngari ng Israel. Merong lalapastangan sa iyo. Hello? Nakita natin yung damdamin ng kanyang soldier. Yung damdamin ng kanyang family, yung damdamin ng andama niya kinukonsider na mga damdamin. Hello, amen. Mixed emotions meron si King David, pero never. Hallelujah. Na nag-leave of absence si David as King of Israel. Never nag-request si King David ano muna ako, ano ba tawag dito? Yung absent na mahaba. O nga, ano yung tawag doon? Indefinite leave. Wala siyang pinail na ganun eh. Kung meron, masasaktan na di siya yun. Di ba? Biro mo yun. Nag-indefinite leave ba siya? Wala ngayon. Hindi na ako ang tatay niyo, ha? Ang titigas ng ulo niyo. Grabe, no? Sakit sa damdamin nun. Hello, mga kapatid. The question is, anong damdamin meron ka ngayon para yan ang maging dahilan para hindi mo ituloy ang pinagagawa ng Diyos sa'yo? Hello? Hello? Meron ka bang damdamin na katulad ni David na kung saan grabe ang kasakitan ng damdamin na kanya nararanasan but still, he faced the reality. I am a king of Israel and I am the father of my family. Amen? Dadalahin ko ang lahat ng ito na maayos. Amen po ba?
Nakuha po natin. Kaya nga sabi niya, my soul wait silently for God, for my expectation is from Him. Hallelujah. Si Lance may bukal ng tubig ng buhay. Hallelujah. Kanina meron pa rin ngayon. Hallelujah. Glory to God. Amen. Kuha po natin. My soul waits silently for God alone, for my expectation is from Him. Na hindi nawawala yung expectation sa Diyos. Meron kang gagawin, Diyos. Meron kang gagawin, Diyos. Meron kang gagawin, Diyos. Kahit ganito ang sitwasyon na kalagayan ng aking pamilya, kahit ganito ang kalagayan ng Israel, meron kang gagawin, O Diyos. Hallelujah. Na yan ang dapat i-develop natin sa buhay natin. Hallelujah. As child of God, na lagi tayo expectant sa Diyos. Na Diyos, may gagawin ka. Because you are my Father. You are my Father. You are my Father. Amen. Meron kang gagawin. He is the only my rock. Amen. Meron dalawang nagtanim. Isa hindi matalino, isang matalino. Yung isa nagtanim sa buhanginan. Dumating daw ang unos, bagsak yung bahay. Pero yung nagtanim sa batuhan, dahil kay Jesus nakatayo yung bahay, hindi nagiba. Amen. Immovable yung bahay. Hallelujah. Amen po ba? Na-shake. Amen. Pero hindi na-uproot, hindi nag-fall. Umuga lang. Hallelujah. Amen po ba? Tingnan mo nga yung katabi. Sabi mo, ano ka ba? Immovable ka ba o... Hallelujah. Amen. Ugain mo nga siya. Nauuga ba? Opo naman. Nauuga po. Hallelujah. O kasi baka si machete yung katabi mo. Hallelujah. Estatwa na. Hallelujah. He is the only my rock and my salvation. Yung salvation, hindi kaligtasan, kundi yung pag-iingat ng Diyos ay kanyang mararanasan. He is my defense. I shall not be moved. Uncontrollable ang ongoing na nagaganap sa buhay ko. May threat ako sa labas, may threat ako sa loob. Could you imagine? Iniingatan niya yung taong mananakit sa kanya. Pero yung taong mananakit sa kanya, kesi Hoda na ikaw ang tatay ko, sasaktan talaga kita. Iba yung pagmamahal ng anak sa father, pero yung father, pagmamahal sa anak, iba. Kayang saktan talaga ng, amen, ng mga anak yung magulang. Pero yung magulang, ang hirap. Saktan yung mga anak. Hello? Kaya nga yung mga anak, kung makapagsalita sa amin, parang hindi niya tatay eh. Alam mo ba tatay? Ganto ka! Huwag mo nang tawagin tatay. So, kung ano pinagsasabi mo eh. Grabe si Absalom. Wala namang pinakitang masama si Abraham sa kanya eh. Pero ano ginagawa ni Absalom? Amen? Gusto niyang pabagsakin. Amen? Ang leadership ni David. Gusto niyang hiyain ang leader. Kinukumpetensya ni Absalom. Amen? Yung leadership ni David. Pero si David, nanatili lang silent. Mga kapatid, pag maingay na ang mga pangyayari sa buhay, keep silent. Hello. Keep silent. Instead of mag-murmur ka, instead of mag-curse, kasi pagka ang damdamin mo na mali, may lalabas dyan. Out of the abundance of the heart, the mouth speak. Mananakit yung lalabas dyan. Why? Kasi yung puso mo napupuno na ng galit, puot, o naman. Kaya instead na maging blessing yung sasabihin mo, nang curse ka na. Hello. Ingatan po natin yan, mga kapatid. Hello. Sabi mo nga sa katabi mo, ingatan natin yan, kapatid. David expressed confidence in God's abhorrence. No, ibig sabihin, the abomination of the wicked. May threat siya sa labas, may threat siya sa loob. This passage encourages individuals to silence their own fleshly desires and anxieties. Pwedeng ma-anxiety si David sa pangyayaring nagaganap sa kanyang buhay. Pwedeng takasan siya ng lahat ng bagay na tatakas sa kanya. Amen. Bait o naman. No? Dahil doon sa pangyayaring nagaganap sa kanya. Pero sinikap ni David na mag-rely on God during times of trouble and finding rest in God's presence. Ang naging habit ni David, kagaya nung siya ay, pastol, he always what? Diba? Come
into the presence of God. At doon siya, kung meron siyang sasabihin na kung anong paman, dahil ang kanyang damdamin ay hindi maayos, sa Diyos niya ay sinusumbong. Lord, this is my situation. Ito po kalagayan ng akin pong hallelujah. Panginoon. Amen. He always pray for His son. He always pray for His family. He always pray for Israel. He always pray sa lahat ng mga tao. Masakit, mahirap sa isang leader na nasa ganong sitwasyon. Amen. Yung mga Israel, yung mga Jewish people, they enjoyed, no, doon sa husay ng leadership ni David. But unknowingly, hindi maayos ang kalagayan ng kanilang leader. Pwede niyang i-give up ang pagiging king of Israel. Para lang wag na tayo magkasakitan, okay? Amen? Sige, mag-step down ako. Kung gusto mo talagang palitan ako, okay, pwede ako mag-step down. Pero hindi kasi nga sinasabi, walang confirmation from God. Ang ugali kasi ni David, he always ask, inquire the Lord sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa. Amen po ba? Mga anak, kahit mahigitan natin ang talino, husay, galing ng ating mga magulang, still there are our parents. Hindi man sila nakakuha ng award, but they are our parents. Be proud of them. Hello. Huwag nyo ite-turn down ang inyong mga magulang. Dahil mahusay na kayo, magaling kayo. Skillful kayo kaysa sa kanila. Yun ang iniiyak ni David. Biro mo, matapang na lalaki umiiyak si David. Hindi ko alam, Panginoon, bakit nagkaganito? Wala naman ako tinuro na mag-rebel dito eh. Mahal na mahal ko to. Tama, no? But because kasi why? May proud heart kasi may ambisyong mali. Si Absalom. Amen? At insecure yan talaga kay Solomon eh. Insecure yan kay Solomon. Kaya nananakit. Alam niyo, ang mga taong may pride, may mga taong unforgiveness heart, nananakit talaga yan. Hello? Disrespectful yan. Hihihiyain ka yan, babastusin ka yan. Wala sa kanya yun, mapahiya ka. Wala sa kanya yun. Sa kanya, magawa ko yun, dapat ko magawa. Rebelde eh. Ano i-expect mo sa rebelde? Hello? Wala kayo i-expect na mapaganda sa rebelde. Rebelde yun eh. Favorable lang sa kanya gagawin nun. Amen? Kaya mayroong ganong kaisipan si Absalom. Pag ako nakakuha ng timing, yari ka sa akin, tatay ka. Hindi na ikaw ang hari ng Israel. In fact, nag-establish na siya eh. Yung mga networks ni David, inaagaw na niya eh. Amen po ba? Hallelujah. So love our father, love our parents. Amen po ba? Sabihin mo nga sa iyong katabi, mahal tayo ng Diyos. Kahit rebelde tayo sa Diyos, mahal tayo ng Diyos eh. Amen po ba? We were once, di ba, rebel against God because of our sins. Kaya nga nagpapaulit-ulit tayo ng pagre-rebelde sa Diyos kung balik ka ng balik doon sa paggawa ng kasalanan. Pinagmamalakihan mo siya. Winawalang bahala mo yung pagliligtas na ginawa sa iyo ng Panginoon. Why? He died for you at ganyan lang na klase ng buhay ang iyong gagawin. Hallelujah. Hinihiya natin ang Diyos paulit-ulit. Maraming tao ang hinihiya ang Diyos paulit-ulit. Hallelujah. Amen po ba? Kaya nga, yun ang bagay na kung saan ay natutunan ni David. John 12:24, truly, truly I say unto you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Bakit inaalaw ng Diyos yung mga pangyayaring nagaganap sa buhay natin? Minsan, hindi favorable sa buhay natin. Why? Kasi mayroong bagay na dapat mamatay sa atin. Unless a wheat, di ba? Yung daw, sinasabi doon, truly, truly, I say unto you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies.
grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Kasi kapag hindi namatay yung wheat, no? Yung grain of wheat, hindi siya tutubo. Pag hindi tayo namatay sa sarili natin, hindi tayo uunlad. Hindi tayo magtatagumpay. Hello? Hello? Amen? Alam niyo yung palay, di ba? Yung palay, bago siya maging binhi, di ba? Ano siya? Grain. Meron siya ipa eh. Yung ipang yon, kapag hindi naalis, hindi magiging, pag binabad sa tubig, hindi siya tutubuan ng, di ba, ng mga dahon para maging binhing palay siya. At bago siya itanim, di ba, yung soil, bababa din sa tubig yan eh. Tapos, isasaka yan bago pa siya itatanim. At kapag siya itinanim, hindi basta siya itatanim doon. Tama? May battle yung yung punla doon. Tama? Ano ang battle niya doon? May mga kuhol, may mga suso. Kukunin yung kanyang nutrients. Amen? Nakababad siya sa tubig, nakababad siya doon sa lupa, at the same time, aarawan siya doon. At kapag naganap yun, nangyari yun sa tamang panahon, tsaka palang tutubo yung pinaka-dahon. At isang araw, tuloy-tuloy, matibay yung ugat, nag-ugat, isang araw, meron ng mga grains. Not unless, amen, magkaroon ka ng brokenness in the sight of God. Hindi ka kailanman magtatagumpay. Why? Yung coated na kung saan humahadlang sa isang tao para siya ay magtagumpay is what? The pride, the ambition, the selfish desires. Hello? Hello? Ang nagre-rebelding tao, yung makasariling tao. Ang iniisip lang niya sarili niya. Hello? Kailangan ma-break, maalis yung coat na kung saan meron sa iyo para tumubo yung real you. Yung real you, yun ang gusto ng Diyos na magtagumpay. The reasons why Jesus died for you, kasi may gusto siyang patunayan. The real you na inilagay niya sa iyo, yun ang gusto niyang manatili na lumalago. Yung old, mamatay. Kaya inaalaw ng Diyos yung brokenness. Inaalaw ng Lord yung problem. Inaalaw ng Lord yung storms meron sa buhay. Hello? Hello? Hallelujah. We need to be broken to God. Kaya nga, there must be a dying to self. God allows to be buried deep in problems, trials, persecution, so that the hardness of His heart will be broken. I am a king of Israel. Nasaan niyang Absalom na yan? Tigpasin ang ulo niyan. I am a king of Israel. Hindi yun ang meron si David. Inalis ng Diyos yung kanyang, di ba, pride as king of Israel. Hallelujah. Amen. Kaya sa totoo, ayaw manakit ni David eh. Amen. It is because may pinagagawaan Diyos sa kanya. Kaya very faithful lang si David sa paggampan ng kanyang tungkulin as King of Israel. Kaya niya nagawa yung mga bagay na pinag-uutos ng Diyos. Kaya nga, the life of Christ in every believer cannot manifest itself unless the hard exterior, yung hard exterior of yours, the old life, pag hindi yan nawala, hindi ka tutubo, hindi ka lalago, hindi ka uunlad. Hello? Kung may unforgiveness heart, may hatred, may jealous, ako, sinaktan ako. Amen? Ang author niyan, walang iba kundi yung devil. Amen po ba? Kailangan raw magkaroon tayo ng brokenness in the sight of God. We must remember that it is not an easy or self-indulgent life that Christ will lead us to greatness.
Hindi madali ang bagay na ginawa ng Panginoong Jesus. Mahirap sa kanya yung kanyang ginawa, but because of his obedience to his Father, reasons why tayo yung beneficiary ng goodness of God eh. Yung love of God, tayo ang beneficiary. The easy life leads not upward. Ano ang mangyayari doon sa tao kung panay gusto niya ay easy? It leads to downward. There are some people who always avoid things that are costly, that require self-denial, self-restraint, and sacrifice. This generation, ano ang kasanayan na meron ngayon? Di ba? Mabilis. Mabilis ang gusto niya. Hindi siya ayaw niya mag-sacrifice. Lahat mabilis. Nasasanay ang tao doon. Kaya pag nahirapan, madali niyang, di ba, i-give up. Si David, hindi niya give up yung kanyang family to God. Nilaban niya ang kanyang family to God. Hello? May nagtatangka sa bansang Israel, inilaban niya ang bansang Israel. Though yung kanyang buhay malagay sa risk. Because he loved God. Kung mahal niya ang Diyos, mahal niya ang kanyang pamilya, mahal niya ang bansang Israel. Reasons why, bakit niya nagawang labanan si Goliath. So, yung self-denial ang nawawala, self-restraint, self-sacrifice. Why are there many Christians in our generation today ayaw sa ministry ng Lord? Pero makikita mo, yung kanyang commitment kung saan man, kaya yung buhay hindi immovable. Mahina, walang ugat. Some boast in chariots, some boast in horses, but we will be boast in the name of the Lord our God. Amen? The more na ikaw ay nagsusulong ng bagay na pinagagawa ng Lord, mas umuugat ka, tumitibay ka sa lahat ng uri ng challenges, merong magaganap sa iyong buhay. Mga kapatid, huwag kang kampante. Hindi lagi ang buhay ay okay. Meron talagang magaganap sa buhay, dapat prepare ka. Hello? Kasi pag ikaw ay challenge ng Panginoon, dahil ang Diyos, tandaan niyo to, ang Diyos ay faithfully, focus. Saan? Doon sa ikaw ay magtagumpay. Para ka magtagumpay, pagmamaturing ka ng Diyos. Tatanggalin niya ang pagiging babe in Christ mo. Gusto ng Diyos mag-mature tayong lahat. Why? Yung bata, walang kakanyanan i-manage ang, di ba, mga biyaya at pagpapala at pagkakatiwala sa kanya. Kailangan niya mag-mature. Hello? Ang kailangan lang ng bata, di ba? Bigyan mo nga lang ng kung ano man yan. Tuwa na yan eh. Yung bata nga, dede lang eh. Tuwa na eh. Natutulog na siya eh. Tama? So kung mananatiling bata yung tao, babe in Christ, hindi siya pagtiwalaan ng, di ba? Yung hinihiling mo, tatagal. Amen po ba? Kaya He allows problems para mag-mature ka. Magamit mo yung faith mo doon sa sitwasyong iyong pagdadaanan. Hello? Kaya nga, yung rest, nasusumpungan ni David, why he always, di ba, pumupunta siya sa presence ng Lord at doon siya nakakasumpong ng rest. Mga kapatid, outside the presence of God, walang rest. Walang rest. Hallelujah. Amen po ba? Kaya pag pinagal ng tao yung kanyang buhay isang araw, pagbabayaran niya yun. Huwag ka magpahinga, pagbabayaran mo yan isang araw. Kasi why? Tatanggal ang kanya ng lakas. Bunga ng mga bagay na ginawa mo dahil bakit inabuse mo sarili mo, isang araw may kakapit sa'yo. Kaya hindi pwedeng maging kampante ka. Maganda ako, pogi ako, mayaman ako. Ngayon. Pero hindi ka sugaral bukas. Hallelujah. Si David, yon ang kanyang ginawa. He always enjoyed the presence of the Lord. Be strong. We are not here to play. You are not here to play.
Na yung Word of God hindi nagpe-penetrate sa iyong heart, it's up to you. Diba? If you love God, you will keep His commands. Pero yung mga taong hindi nagmamahal sa Diyos, hindi talaga nasunod sa Diyos yan. Bakit? Mga rebelde nga sila eh. Hello, amen? Ang intention ng rebelde, saktan lagi ang Diyos. Saktan ang kanyang magulang. Hindi siya marunong magrespeto sa magulang, hihiyain niya kanyang magulang, ipapangalanda kanya ang kanyang mga magulang. Yun ang trabaho ng mga rebelde. Pero yung lovable, hindi. Nag-care yan. Ayaw niya na may magpupula sa kanyang magulang. Mamahalin niya kanyang magulang. Likewise, ganun din tayo sa Diyos. Ayaw nating mapapahiya ang Diyos sa buhay na pinagkatiwala niya sa atin. Hallelujah. Amen. Pakisabi nga sa iyong katabi, mahal ka ng Diyos. Hallelujah. Amen. We are not here to play, to dream the impossible dream. Amen. Tama ka mangarap, pero yung mangarap kang dilat, na wala namang hinahantungan yung pangarap mo, hindi ka nagsisikap na gawin ang kalooban ng Diyos, isang araw, aanihin mo yung mga bagay na ginagawa mong mali sa harapan ng Panginoon. We have hard work to do and loads to live. Diba? Shun not the struggle. Face the problem. Hallelujah. Face the problem. Sabi mo sa iyong katabi, face the problem. Face the problem. Elim, sabi mo, face the problem. Face the problem. Huwag yung pag may problema, ayaw. Alis sa church. Hindi ka mahihil. Hello. Yun ang ginagawa ng iba eh. Di ba? Pag nakarinig ng hindi pleasing sa kanyang ears, hindi na-attend. Lilipat na ng ibang church. Mali. Kailanman hindi lalakas yung taong yun. At delikado siya pagharap niya sa Panginoon. May pinaglagyan ng Diyos sa'yo para tumibay ka, mag-ugat ka. Ayaw mo dyan. Ikaw ang namimili. Hallelujah. Amen po ba? Sino di ba? Halimbawa sila Ate Maybe. Sabihin nila Maymay, mula ngayon, Mami, hindi na kita, Mami. Eto na, Mami ko. Bakit? Ito, nakakaluwag sa buhay to. Ito na, Mami ko. Mas mayaman to sa iyo, Mami. Pero ba ganon? Hello. Sabi mo nga sa katabi mo, walang ganon. Walang ganon. Magiging proud ka nga sa mami mo dahil bakit? Yung pagiging tao mo, ipinagpapasalamat mo. Tama, no? Ako nga, I am proud to my father. Hindi ko man nasabi sa kanya before. Ganito ako ngayon. Naging independent ako. Kasi kung hindi sa tatay ko, tsaka sa nanay ko, hindi ako magiging independent. I am proud. Why? Naging marunong ako sa buhay. Hindi warde-warde. Amen? Kasi pagka, mahirap kami! Ako na ang buhay ko! Mahirap kami! Mahirap nga, hindi ayaw mong tanggapin ang katotohanan. Mahirap nga kayo eh. Gumawa ka ng paraan para makalis ka sa kahirapan. Hello? Amen. May salita ng Diyos. Si David nga nakaalis sa kahirapan eh. Sumunod sa Diyos eh. Naging hari ng Israel. Hello? Kailangan may brokenness. Sabi mo sa katabi mo, kailangan may brokenness. Hallelujah. Praise God. Learn to rest in the presence of God. Amen po ba? The more na meron tayong challenge, go! Di ba? Sabi nga ng Panginoon, come unto me. Matthew 11:28, come unto me all you are weary and burdened. Yung iba, hindi ayaw eh. Lalong lumalayo, walang rest. Outside the presence of God, no rest. Pero pag patuloy ka lumapit sa Panginoon, yung rest mararanasan mo. Hindi lang ng physical, even your soul. Magkakaroon ng rest. Ang mahirap pagka, di ba, nawawalaan ka ng rest, ang tinatamaan na, di ba, mind and emotions. Hello, pagal na sa buhay. Amen po ba? Why? Kasi nga wala sa presensya ng Panginoon. Nakakita na ba kayong taong isang linggo hindi natulog? Ano itsura? Hello? Kumpara sa'yo, ang layo na itsura.
Amen? Ang layo ng itsura nun. At saka pag kinausap mo yon, ano pangalan mo, may isasagot yun mula sa planetang Mars. Bakit? Nagwawander rin yun eh. Tama kasi wala siyang rest. Hello? Ang isang tao, di ba, kapag walang rest sa buhay, tingnan nyo, kung ano-ano ang pagpapasyang ginagawa. Wala sa... Nakuha natin? Paano magtatagumpay? Wala dito. Pero yung taong may rest, ito ang kanyang laging sinasangguni. Salita ng Diyos. And David learned, amen, to dwell in the presence of God, to find rest. Under pressure ako, Lord. Amen. May threat ako sa labas, may threat ako sa loob. Dito ako sa presensya mo. Gusto kong maranasan ang presensya mo. To find rest. Amen po ba? Learn, hallelujah, to dwell in the presence of God, to find the real rest. Amen po ba? In the presence of God, there is peace, there is joy, there is rest. Amen. Kaya nga, wag na hindi kayo magbabasa ng Biblia, wag na hindi kayo magpe-pray, wag na hindi kayo dadalo ng gawain. Kasi the more na kayo nag-engage sa ganitong uri ng pagtitipon, gawain, you will find rest. Hallelujah. Amen po ba? Sabihin mo nga sa iyong katabi, hallelujah, praise the Lord. Amen. Pangalawang bagay, ways of an immovable life. Pangalawang bagay ay to trust in God's power to overcome. Hindi mo kayang alisan ang isang pangyayaring naganap sa iyong buhay ng mabilis. You cannot. You cannot. Hallelujah. In verses 7 to 8, ano sinasabi dito ni King David? In God is my salvation and my glory, the rock of my strength and my refuge. Biro mo dineclare niya, you are the rock of my salvation, you are the rock of my strength, you are my refuge. Ikaw ang kanlungan ko. As king. Maririnig mo ba sa isang king yung bagay na yon? Hindi. Pwede niyang pagmalakihan ng Diyos. Why? Meron na ako authority. I am in authority para i-declare ko ang bagay na to. I am the king of Israel. But si David, hindi niya kiniklaim ang bagay na yon. Ang sinasabi niya, in God, in my salvation, and my glory, and the rock of my strength, and my refuge. Ikaw ang kanlungan ko. Sa panahon na hindi ko kaya, ikaw, Panginoon, ang kanlungan ko. Ikaw ang magko-comfort sa akin. Sabi ni David, trust in Him at all times, hindi occasional. At all times. Hallelujah. You people, pour out your heart before Him. God, inulit niya God is a refuge for us. Siya yung kanlungan nating lahat. Hindi nyo alam why we are existing, bansang Israel, because of God. Bakit tayo nagtatagumpay? Bakit tayo maunlad? Because of Yahweh. Hello. Marami nag-a-attempt na alisin ako sa posisyon ng pagiging hari ng Israel. Maraming nag-a-attempt na alisin ako sa kalagayan ko. But God is my refuge and God is my fortress. He is the source of my strength. Oh, talagang pinakita ni David yung kanyang life, immovable. Hallelujah. Hello, amen. Nagsusway, umuuga, pero hindi na-uproot, hindi nagfo-fall. Amen. May kakanyanang ang Diyos maghimala sa kanyang buhay. David has not trusted God in vain. In silence, he pressed in those issues that were pressing down on him with such force, he thought could crumble. Kaya ako nadala na lang siya ng emosyon, gasinong lusubin niya si Absalom. Hello. Pinagtangkaan nga buhay niya ni King Saul. Twice niya dapat patayin, hindi nga niya pinatay Grabe di ba? Grabe yung pagkatao ni David. Na kahit narating niya yung rurok ng tagumpay, he remains what? Faithful. He remains submissive sa authority ng Diyos sa kanyang buhay.
Hindi siya hahakbang na hindi niya kinukonsulta ang Diyos. Kaya nga sabi niya, alam kong merong kapangyarihan dadaloy sa akin para makaalis ako sa sitwasyong kalagayan ko. Yun meron si David. Hallelujah. Those issues that were pressing down on him, which at first he thought he could crumble, he always stand on God because He is his refuge, fortress at all times. Amen. Oh, parang si Mangkulas, di ba? Maayos, hindi maayos na buhay. Ano sabi ni Mangkulas? God is good all the time. Hello? Kahit hindi maganda ang kalagayan ng buhay, sa Diyos pa rin ako. Hallelujah. Amen po ba? Sino dito ang may ganong pananaw? Hallelujah. Shout hallelujah. Hallelujah. Praise God. Psalm 16:8, I have set the Lord always before me because He is at my right hand. I shall not be moved. The question is, nakikita ba ni David na nandun nga talaga sa kanan yung Diyos? Sa panahon na kung saan meron siyang problema, sa panahon na meron siyang labanan, sa panahon na meron siyang challenge sa buhay, alam niya nga ba talaga na nandoon ang Diyos sa kanyang, di ba, kanang bahagi ng kamay, so, sa lugar ng kanang kamay niya? Or, talagang may panuntunan si David na meron siyang assurance that God is with me. Hindi ako pababayaan ng Diyos sa mga sitwasyong kinalalagyan ko. I know God is with me. Amen? Kaya makikita natin, no, yung tawag ng Diyos sa kanya, the man after God's own heart. Kita po sa buhay po ni David. Maraming failures, hindi naman siya perfect father. O di ba? Kita nyo nga yan, kung ano nga pinaggagawa nga niyan eh. No, nangalunya yan, tapos pumatay pa yan. Pero kahit sa kabila ng mga pangyaring nagawa niya, madali niyang tinalikuran yun. Sinunod pa rin niya kalooban ng Diyos. Amen? Ang priority niya, masunod ang Panginoon sa buhay niya. Kaya sabi niya dito, I have set the Lord always before me because He is at my right hand. I shall not be moved. Hindi ako matitinag kasi ang Diyos nasa aking kanang bahagi ng kamay. I shall not be moved. Ganon din ka ba meron na panuntunan? Meron ka assurance that God is with you? Ano mang sitwasyon na iyong kinalalagyan, ang Diyos, ikaw naniniwala na ang Diyos hindi ka pababayaan. Hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan. Hello? Hello? Sino ang nananampalataya na ang Diyos ay hindi siya iiwanan, hindi siya pababayaan? Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Colossians chapter 2 verse 7, rooted and built up in Him and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Na hindi nawawala kay David, magbalik ng kanyang pasasalamat sa Diyos. In every circumstances, any trials, problems na meron siya, always giving thanks to God. Hallelujah. Amen. Na yun dapat ang maging nature natin as child of God. No, yung trust natin sa Diyos, hindi natin ilalaga kung saan-saan. Ang trust natin, lagi nating ilalagak sa Kanya. We are rooted and built up, di ba, in God and established in faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Amen? Natatawag tayo sa Diyos, hindi lang sa panahon na maayos ang kalagayan ng buhay. Kundi anuman sitwasyon na kalagayan sa buhay, we always call the name of the Lord. Those who call on the name of the Lord will be saved. Hindi lang kaligtasan ng, di ba? Kundi lagi ang pag-iingat ng Diyos, yung deliverance of God, laging nakaugnay sa buhay ng bawat isa po sa atin. His protection, amen, hallelujah, ay laging available sa buhay ng bawat isa po sa atin. Tingnan niyo po, sabi po dito ni Smith Wigglesworth. Sabi niya, great faith is the product of great fights. May naisip ka ba sa isip mo na meron kang pangyaring naganap sa iyo na matinding labanan na naganap sa iyong buhay? At ikaw magsasabing, praise God, buhay pa ako. Hello, meron ka naisip? Sabi niya, great testimonies are the outcome of great test.
na yung mga pangyayaring painful na nagaganap sa iyo ngayon, tomorrow, testimonies yan na mag-i-encourage ng maraming tao. Kasi merong wisdom na sasambitin ka kung bakit ka nakaalis doon sa sitwasyong iyong pinanggalingan. Amen? So makaka-encourage ka ng ibang tao. So nagiging blessing ka. And great triumphs can only come out of great trials. Gusto mo ng triumph? Gusto mo ng victory? Hallelujah. Huwag mong katakutan yung mga testing na nagaranasan mo sa iyong buhay. Isang araw, ilo-launch ka ng Lord. Amen? Sa susunod na level na kalagayan ng iyong buhay. Hello? Hello? Hallelujah. Amen? Kaya nga, immovable, hindi tayo matitinag dahil alam natin ang Diyos ang kasama natin sa ating buhay. Amen? Yung pangyayari sa buhay ni David nung siya ay shepherd, nung, di ba, hinamak siya ni Goliath nung nilabanan niya. Parang, di ba, tinawag siyang, aso ang bibigay niyo sa akin, nalalaban sa akin. Biro niyo ang tingin kay David ni Goliath. Di ba, aso lang siya sa harapan ni Goliath. Hinamak siya. Pero sabi ni David, sa araw na to, di ba? Sasamahan ako ng Diyos ng Israel, ni Yahweh. Pupugutin ka ulo mo. Hello? Dapat ganun ang outlook natin sa buhay. Na kung saan, facing the trials, meron tayo sa buhay. Higante man yan. Hallelujah. Kaya yan nating i-declare, magtatagumpay ako against you in the name of Jesus. I know that God is with me. Amen? Kaya nga, akala nung Philistine, nung tinamaan siya ng bato, di ba? Tulog lang siya. Nung pinulot ni David, hindi man siya marunong humawak ng espada. Amen? Kinat niya yung ulo Iba na. Mga kapatid, nung inangat ni David yung ulo ni Goliath. Oh, ito ba pinagmamalaki niyo? Hello? Takbuhan yung Philistine Hello? Biro mo? Di ba? Akala nila walang kapasidad na manalo. Tama, no? Isang iglap, sinamahan kasi siya ng Diyos. Kasi nga may power na dumaloy sa kanya Di ba? Isang iglap bit-bit na yung ulo ni Goliath. Na hinahangaan ng maraming mga tao. Ito ba yung, Ito ba yung pinagmamalaki nyo? Takbuhan yung Philistine Hello? Dapat ganun natin i-deal yung mga challenges meron tayo sa buhay. Na tayo yung lagi nasa side ng victorious. Hindi tayo yung sa side na sadlak. Walang kakanyanan. Amen? Instead na magtiwala sa Diyos, lalong lumalayo sa Diyos. Ang question, tandaan mo, committed ang Diyos na ikaw ay pagpalain at pagtagumpayin. Kaya may babaguhin talaga siya sa'yo. Pag lalo ka nagre-resist at lumalayo, amen, pumapalag, kaya maraming nasasaktan Kung ano nangyayari sa buhay. Kasi why? Umaayaw doon sa ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. Di ba? Kayo, hawakan niyo isang tao nagpipiglas. Subukan niyo. Di ba nasasaktan yung hinahawakan? Kasi why? Pwede siyang baliin ng kamay, pwede siyang batukan, pwedeng bambuhin, kasi napupumiglas Hello? Pero tingnan mo yung kalmado. Hello? Maayos yung outcome ng buhay. Hello? Hello? Amen ba? Kanino nyo ilalaga kayo inyong pagtitiwala? Sa Diyos. Hindi sa lakas, hindi sa talino, hindi sa husay, hindi sa eskwelahan, hindi diyan. Saan? Sa Diyos. Amen ba? Siya ang may kakanyanan na magbigay sa iyo ng lakas para alisin ka sa mga sitwasyong iyong, kinalalagyan sa buhay. Amen po ba? Nakukuha po natin. Recognizing that God is the ultimate security in the midst of life's challenges, the more we seek God, tandaan nyo to,
His protection and provision are constant, not unlimited in any situations. The more you seek God, ibig sabihin, the more you draw yourself to God in prayer, in word, nandito ka sa gawain, kahit anong pangyayari na gaganap sa'yo, amen? Inilalaban mo yung pananampalataya mo, yung tagumpay, mararanasan mo. Hallelujah. Hawakan mo yung katabi, sabihin mo, tandaan mo, magtatagumpay tayo. Hallelujah. Kaya yung mga nagtatagumpay, malakas na sisigaw yan ang hallelujah. Amen? O, kita nyo, parang talunan pa yung mga sigaw nyo. Amen? Lahat ng mga magtatagumpay, shout hallelujah. Hallelujah! Yan. O, di ba? Kaya yung mga pangyaring nagaganap sa iyo, mga painful experiences, lagi mo lang ipagtiwala sa Diyos. At Diyos gagawa ng himala para alisin ka sa mga sitwasyong iyong kinalalagyan. Amen? In conclusion, our life here on earth will be, immovable if you make God the rock, the fortress, the refuge, and your salvation. We face different, oppressions. Just wait. Amen? Pag nandun ka sa sitwasyon wait. Di ba? Hintayin mo ang rescue ng Diyos. Aalsing ka dyan. Amen? Hallelujah. And give your full trust on God. Tatanungin ko kayo. Hallelujah. Kung ang ratio ay 10, ilan ang bilang ng iyong pagtitiwala sa Diyos? Oh, hallelujah. Parang tatatlo lang yung 10 eh. Amen? Ulitin natin. Kung ang ratio ay 10, ilang bilang meron ng iyong pananampalataya sa Diyos? So lahat ng 10 tayo na mabilis. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Huwag kang mag-iiwan kung saan man. Dapat ilalagak mo lahat sa Diyos. Hallelujah. Amen? Sabihin mo, immovable. Amen po ba? Magsusway ka lang sa kaliwa, magsusway ka sa kanan, pero never kang magfo-fall, never kang maa-uproot. Why? Kasi nag-ugat ka na eh. At the more na ikay nag-uugat, tandaan mo, ang kasunod niyan, bearing fruits. Hindi lang basta fruits. Ano pong fruits? Much fruit. And fruit that will remains. That will last. Yan ang gusto ng Diyos sa'yo. Amen? Amen po ba? Sino ang gustong pagpalain ng Diyos? Amen. Shout hallelujah! Hallelujah! Praise God. Amen. Kaya mga kapatid, narinig natin ang salita ng Panginoon. Ano ang dapat natin gawin? Hallelujah. Kung gusto mo ang buhay na immovable, ano ang dapat mong gawin? Make God your rock. Make God your fortress. Make God your refuge. Make God your salvation. Hallelujah. Amen. Like David, ganon ang kanyang ginawa. Facing the trials, oppressions, testings na meron siya sa panahon niya noon, but he remains immovable. Nanatili siyang nagpapatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Lahat na ng emosyon naranasan ni David, but he remains immovable. Nanatili siya, nakatayo, nagtitiwala sa Diyos. Hallelujah. Kaya kung meron man na tayo mga kasama na naririto ngayon, na nagsusway, sometimes, yung pagtitiwala mo sa Diyos ay napapalitan ng disbelief. Pagdududa. This is now the time na si-surrender mo iyong buhay fully. Kung meron tayong kasama sa live streaming, this is now the time to offer your life to God. Hallelujah. Wholeheartedly. Surrender it to God. At i-acknowledge natin ang kapamahalaan ng Diyos sa buhay ng bawat sa atin. Kung meron tayo mga kapatid na merong ganong damdamin sa loobin, instead na magkaroon siya ng courage, napapalitan ng disbelief, napapalitan ng kung anuman, alisin natin yung pride, alisin natin yung ambitions, alisin natin kung ano may mga bagay na kung saan nagiging balakid para ang paggalaw ng Diyos sa atin hindi natin maranasan. Surrender natin lahat yan sa Diyos, mga kapatid. Habang lahat ay nakapikit
sa lahat ng mga kasama natin sa live stream o dito sa kapulungan na ito na nagnanais ang buhay niya ay i-fully surrender to God. Sumunod kayo sa maikling panalangin na ito. Sabihin natin, Panginoon, sa oras pong ito, lumalapit po ako sa iyo. Kinikilala ko, Panginoon, ang iyong kapamahalaan sa aking buhay. Humihingi ako ng tawad sa aking paglalayo ng aking sarili sa iyo. Kawalan ng oras, panahon, upang ikaw ay kaugnayin sa aking buhay. Patawarin mo po ako, Panginoon. Patawarin mo ako sa mga kasalanang nagagawa ko sa iyo, O Diyos. Paulit-ulit, Panginoon. Patawarin mo po ako. Itinatakwil ko ang impluensya ng gawa ng kasalanan sa aking buhay. Panginoong Jesus, ibinubukas ko ang aking puso. Kinikilala kita bilang aking Diyos, bilang aking Panginoon, bilang aking tagapagligtas. Nagtitiwala po ako sa iyo. Nasasamahan mo ako sa buhay ko dito sa lupa. Maghari ka sa aking buhay. Patnubayan mo ako, gabayan mo ako. Panalangin ko ito na may pananampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesus. God bless you, brother. God bless you, sister. Sige po. Now, meron kang dapat ipagpasalamat sa Diyos, then give thanks to God. Give thanks to God. Kausapin mo siya as your Father. Kausapin mo siya. Ano man yung sitwasyon at kalagayan mo sa buhay, then talk to our Father. Personal mo siyang kausapin. He is now listening. Yes, Lord. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Aming Amang nasa langit, nagkakaisa po kami ng aming mga nasa, ng aming mga puso, that our life here on earth will be movable, sapagkat ikaw ang aming gagawing the rock of our salvation. You are our fortress. You are our refuge. Anumang aming haharapin, Panginoon, ng mga trials o kinakaharap na mga challenges meron sa buhay, alam namin, Panginoon, na kami po ay iyong sinasamahan at sasamahan, Panginoon, sa buhay namin dito sa lupa. We find rest in your presence. And Lord, we will put our trust in you. At ikaw ang maglalagay sa amin ng lakas to overcome lahat ng bagay na amin pong kinakaharap sa buhay namin dito sa lupa. Lord, we declare that we are victorious, Panginoon, sa mga challenges na amin pong kinakaharap sa buhay. Ano man po ito, Panginoon, naniniwala kami, kagaya na David, Panginoon, na ikaw ay nasa aming kanang bahagi ng kamay, Lord God. Hallelujah! Upang kami po ay samahan sa journey namin pong tinatahak sa buhay namin sa lupa. Diyos, kine-claim namin at dinideclare na kami po ay tinugon sa lahat ng nasa ng aming puso. At kami po ay iyong aalsin sa mga sitwasyon na amin pong kinalalagyan sa buhay namin dito sa lupa. Ikaw na po, Diyos, ang maghari sa buhay namin. Hallelujah! Lagyan mo kami ng lakas upang makaalis sa mga sitwasyon na kalagayan namin sa buhay na kung saan nagpapahina, Panginoon, ng aming pong kalagayan ng buhay dito sa lupa. Sa iyo namin lahat, pinagkakatiwala lahat, Panginoon, sa iyo, Diyos, sapagkat ikaw lamang ang sa iyo lamang ang papuri, pagluwalhati at pagdakila sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us all. To God.